Okay, welcome to the second video of our binary modulo art design. Now let us proceed now on creating binary designs. Paano tayo gagawa ngayon ng design? So this is a very simple binary art design, binary modulo art design. Pero paano ko po ito ginamit? Ginawa. Ah, kung saan makikita nyo na halos pinagdikit-dikit lang natin or pinagdikit-dikit ko lang, then nakabuo ako ng isang magandang modulo art design. Okay? So, ganito po yan. Ah, ito ang magre-represent ko ng 0. Yes, itong design na ito ang magre-represent ng 0 at ng 1. Pero again, paano po? So, ito galing po yan dito. Mapapansin nyo, meron akong dalawang triangles na ginawa, then maliliit na circle at saka ito. So, uunahin ko muna ito. Actually, ito po ay hindi dalawang triangle. Pwede natin gawing dalawang triangle. Pwede ring ganito. So, unang ginawa ko po ay ang itong square. Then, pangalawa, linagay ko ang isosceles triangle. Dito yan makikita sa shapes. Ito yung ginamit ko, isosceles triangle. Right triangle. Ano? Sorry, right triangle itong ginamit ko. Kasi itong isosceles triangle, ah, eh, pag rotate nyo, iba ang kalalabasan niya. You cannot, ang gagawin nyo ay kailangan pa i-edit ito para maging right, ano? So, diretso ka na doon sa right triangle. Pagkatapos niyan, linagay ko lang dyan. Okay? Pinatong ko lang yung triangle. Kaya, nagmukha na siyang dalawang triangle. Then, ito po ang medyo mahirap gawin. But with the help of computer, with the help of different I mean, shapes, magagawa natin yan. Kasi kung mapapansin nyo dito sa insert, wala pong shape na katulad nito. Itong oval po ay walang corner. Ito po, wala po siyang corner katulad nito. Okay? So, ang tanong, paano ko pa siya ginawa? Actually, pwede rin natin ito gamitin. Siguro pwede rin natin ito gamitin dyan, no? Kaya lang, for the purpose of a video presentation at para matutunan rin natin kung ano ang ibang paraan ng paggawa ng shapes na hindi natin makikita dito nandito sa suggested or naka-built in na dito sa PowerPoint, ah, mas maganda na gumawa tayo ng sarili natin. Now, by the way, pwede kayo gumawa ng design nyo sa Microsoft Word o kaya pwede rin dito sa PowerPoint. Kaya lang nandito na sa demonstration ko na to, nabuksan ko ng PowerPoint, dito na rin natin gagawin. Okay? So, paano ko po ito ginawa? So, kumuha ako ng dalawang circle. Okay, ganito. Dito lang ako okay, yung dalawang circle. Then, hindi na ako gagawa ulit or magka-copy paste. I-duplicate ko na lang siya gamit ang Control and D sa keyboard. Okay? Then, pinalitan ko lang siya ng color which is black. The same with this one, black. Okay? And pinagtapat ko lang silang dalawa. Then, sinelat ko sila. Pumunta ako dito ngayon sa shape format. Kapag clinic nyo ang object, lalabas itong shape format in which you can edit the shapes. So, merong lalabas dito sa merge shapes, merong 5 applications na pwede nyo ilagay. Ano? Yung union, ibig sabihin i-unite nyo yung dalawa. You can combine, yan ang lumabas, fragment and intersect, and subtract. So, ang fragment at intersect, pwede nyo magamit
So, halimbawa, ang fragment, ah, pwede nyo ito alisin. Yung kung ayaw nyo, pwede nyo gamitin ang intersect. Ito yung intersection. So, mapapansin nyo na halos katulad na yan ng, ng ganito. Okay? Sige. So, pagkatapos ko nito, gumamit lang ako, nag-insert lang ulit ako ng mga shapes na maliliit na circle. Pinalitan ko lang ng color, which is yellow, at ganyan na po. Linigay ko na lang yan isa-isa dyan sa dito sa kinumbay natin na dalawang circle, ano? Ito, inisa-isa ko na lang yan. So, the same, Control D, at inisa-isa ko na lang yan, okay? So, pinakita ko lang sa inyo kung paano ginawa. Then, actually, nasa ilalim itong black. And pagkatapos niyan, para hindi gumalaw silang lahat, pwede nyo pag-isahin ito. Ang gagawin nyo lang ay galing dito sa labas, i-select nyo lang sila, and makikita nyo selected silang lahat. Then dyan sa gitna, right-click nyo, and i-group nyo na. Okay? Then, ito ring dalawa, pwede nyo rin silang i-group para hindi sila maghiwa-hiwalay. Okay. Right-click, group. Then, ilinagay ko na po ito dito. Sorry. The same. Gugroup ko muna silang lahat. Ulit. Group. Okay. Then, ipinatong ko na po ito dito. So, meron na tayo. Okay. Ang pagkaiba po nito, so pwede ko na ito ngayon tawagin na 0. Ang pagkaiba lang nitong dalawa ay yellow itong nasa baba. So, ang gagawin nyo na lang, ang ginawa ko na lang ay ito, pinalitan ko na lang ng yellow. Yung ano ko dito ay, yung black ko dito ay ang triangle. Dito ngayon, ang triangle ko ay ginawa kong yellow. So, the same. Okay po. Now, so, pwedeng tawagin natin ito na 0 at pwede natin tawagin. Mapapansin nyo, pag ito remove ko, ang lalabas ay, okay, ito, makikita nyo yung resizing icon niya ay nasa labas, hindi nasa edge nitong ating design. So ngayon, maaaring magka-problema tayo niyan kapag nag-reshape tayo katulad niya, no? Nadi-distort siya. Okay? So ang gagawin natin ay gagamitan natin ng snipping tool. Okay? Yung snipping tool. Alisin ko lang po ito. Ito yung snipping tool. Ginagamit ang snipping tool sa pag-select ng object na gusto nyo i-select or i-crop. Then, ang format niya ngayon is picture. Picture na po ito na inisnip nyo. Kasi pag kinapin nyo ito, tapos ilagay nyo dito, ito na. This can no longer be edited. Kung i-right click nyo, wala na po doon inactive na ang group. Ibig sabihin, hindi mo na ito madidissect pa kung ano yung mga linagay mo dito na element or object or shapes. Samantala dito, pwede nyo ito paghiwa-hiwalayin. Okay? So, yun ang ginawa ko po dito. Kaya, ito ngayon ay in-snip ko na. So, the same, kunin ko lang ang snipping tool at snip ko rin ito. Okay po. Then, copy ko ulit. Meron na ako ng dalawa. Okay, ulit. For the purpose of demonstration, alisin ko lang ito. Okay. So, ngayon, hindi ako nakakasiguro kung ito ay square talaga. Paano ko makikita kung talagang square ito? Sa tingin natin square, but I don't think so. So, when you click that one,
lalabas itong picture format. Click nyo lang ulit. O makikita nyo dito sa side. So, ang height nito is 4.55 cm. Ang width niya ay 4.09. Ibig sabihin, this is not a square. Ibig sabihin, rectangle ito. Mas mataas siya. Okay? I mean, ang height niya ay mas mataas kaysa sa width. So, kapag nag-input ka dito, say 4 by 4, hindi po siya. You cannot, okay, you cannot input the exact dimension. So, ang gagawin nyo po, itong arrow na to, i-click nyo, dapat i-uncheck nyo itong lock aspect ratio at relative to original picture size. Okay, pag in-uncheck nyo yan, balikan na lang dito, pwede ka na ngayon mag-input ng 4. So, makikita mo, 4 by 4 na sila. Kaya, square talaga ito. Okay? So, design. Gawin mo po ito. Una, alisin mo muna ang check ng relative at ng lock aspect. And, input mo na pareho sila, dapat pareho sila 4. Okay. Yun. So, ngayon, ito na yung ating 0 and 1 design. Mamaya, gagamitin na natin yan doon sa template. Ano? Okay. Gagamitin natin ito doon sa template para makabuo na tayo ng design na ganito. Okay. Next, another design ay ito. Paano ko po ito ginawa? Itong design na to. Okay. Siguro, next video na po yan. No? Para hindi naman masyado mahaba itong video natin. So, next video, ipapakita ko kung paano ko rin ito ginawa galing dito sa dalawang legend design natin.